Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Dashcam. Nagmamaneho lang isang gabi si George Nava nang may napansin siyang kakaiba sa dashcam niya. Siya ay madalas na mag-post sa kanyang account para ipakita ang sitwasyon ng traffic sa lugar nila. However, sa pagkakataong ito, bukod sa tindi ng traffic ay isang kakilakilabot na pangitain ang nasaksihan niya. Ver algo de susto. Y en la cámara se ve a alguien sentado atrás. Y pues no hay nadie. Y yo aquí en el carro cagándome de susto claramente. Nang mapatingin siya sa screen ng camera, nakita niya ang isang muka na nakaupo sa backseat ng kotse niya. Hindi lang pala siya nag-iisa nung gabi na yun. Tila may kung anong nilalang ang nakisabay pala sa kanya. Dahil sa nakita niya ay talaga namang kinalabutan siya. Ang lalo pang nakakapagtaka. Nang ipakita niya ang laman ng sasakyan, wala naman siyang ibang kasama. Maaari nga kayang may espiritong sumama sa biyahe niya nung gabing yun? Glitch ba to sa dashcam o isang paranormal phenomenon? Ikaw na ang magpasya. The Bubble. Isang staff na nagtatrabaho sa ospital ang hindi makapaniwala sa nakikita nila. Habang nagtatrabaho sila, may napansin na lang silang bubble ang palipad-lipad sa hallway ng hospital. Para nga daw itong may isip na alam nito ang pupuntahan nito. At dito na nga nag-record ang isa sa kanila. Wait. Does it come back? Is it like a... I don't know. It's, like I said, it was starting down in the hallway, Oh, damn near the cafeteria. that's so weird. But like Terry was saying, the interesting part is now you can see the airflow of the hospital. Yeah. Well, I mean, it's pumped the ground. Oh my god, now it's running. It's running away from me. Could be. Like you almost want to grab it to see, but Yeah. I'm sorry. How you doing? Chase. Call an intruder over. You see it? Oh my God! You've We been got that much time on our It's been going hands. half the hospital. It's still Oh going. cow! Shut up. Are you kidding me? Okay, that's weird. I think so. Wait, that is so strange. Oh, Unfortunately, hindi ko matagpuan ang original post ng video kaya hindi ko makita kung saang hospital nangyari to. Pero sa video, makikita mo ang bubble na lumilipad sa hallway. Hindi mo nga makikita na dumikit ito sa pader ng gusali at tila may sinusundan itong direksyon. Para nga daw itong kinokontrol ng multo at para bang may gustong ipakita sa mga hospital staff. At one point, makikita mo pa nga ang pagliko ng bubble sa hallway. Nagkataon nga lang ba to? At isa pang nakakapagtaka dito, sa tagal ng video ay hindi pumutok ang bubble. Kung ganoon, meron nga bang kaluluwa na nagmamanipula dito? May gusto nga bang ipakita ang nagpapagalaw ng bubble sa kanila at maaaring ito ba ay paraan ng kaluluwa para makahingi ng tulong sa kanila? O ito ay isang malaking weird coincidence lang na nabibigyan ng kahulugan ng mga staff sa hospital? Final chord. Nagluluksa si Ali sa pagkawala ng kanyang anak. Reminiscing all the good times nung nabubuhay pa ang panganay niya. Ang hindi alam ni Ali, may malaking problema na pala ang anak niya at unti-unti nang nagde-decline ang mental health niya hanggang sa dumating ang isang malaking bangungot sa buhay nila.
Matapos niyang makasama ang anak niya noong Christmas ng 2024, hindi niya inaasahan na eto na din pala ang huling beses na makikita at maaakap niya si Alex. Dahil matapos nun ay natalo na siya ng kanyang depression at kinuha na niya ang sarili niyang buhay. Noong nabubuhay pa si Alex ay mahilig itong maggitara. We're not playing with that last string though. You're missing a string? Kahit lumipas na nga ang napakahabang panahon ay hindi pa din makamove on si Ali sa pagkawala ng kanyang anak. Isang beses, habang naiwan siyang mag-isa sa bahay, bigla na lang siyang nakarinig ng tunog ng gitara. Alex, if that's you, can you do it again, honey? What the? Hi, Alex. Can you do it again, honey? Can you do it again? Something else is going off down here. Do you hear that? Nang marinig niya ang tunog ng gitara ay mabilis niyang binidyohan ang nangyari. Naniniwala siya na si Alex ang may gawa nito at nakikipag-communicate sa kanya. Paulit-ulit niyang sinabi na kung si Alex nga talaga ang may gawa ng ingay ay gawing muli ang ingay ng gitara. Kung pakikinggan mo ay hindi nga lang ito simpleng guitar strum. Ito ay isang chord. Bukod nga sa tunog ng gitara, may maririnig ka ding boses ng lalaki na paulit-ulit na sinasabi ang mga katagang, "Mom." Kung ganoon, ang nagpaparamdam nga ba talaga sa kanya ay ang anak niyang si Alex at may gusto nga kaya itong ibigay na mensahe para sa kanya? O hindi kaya ay ginagamit ng demon ang kahinaan niya at gusto nitong isipin na si Alex ang nakikipag-communicate sa kanya? Hindi talaga biro ang mental health. At sa huli, eto ang message ni Ali sa lahat ng taong lumalaban sa depression. If you are contemplating suicide, your pain does not end. It will never end. It will transfer onto your loved ones, and it will carry. And now I will carry, and my son's little brothers will carry his pain on and our pain for the rest of our lives. Help is available. Eerie laughter. Si Father Fiel ay isang spiritual leader at ginagamit niya ang iba't ibang social platforms para makapagbahagi at maipakalat ang salita ng Diyos. Ginagawa niya ang mga videos niya nang siya lamang mag-isa para mas makapag-focus siya sa mga mensaheng gusto niyang ipaabot sa mga viewers niya. From time to time, may mga followers din siya na nanghihingi ng birthday greetings sa kanya. At eto nga ang ginawa niya para sa isa sa mga listener niya na si Adrian. Ngunit sa video, may makikisali pala sa kanya. Hi Adrian, happy birthday. Pinagpipray ko na sana palagi kang i-guide ni Lord at ibigay ni Lord lahat ng mga blessings na kailangan mo sa buhay. Magpakatatag ka palagi at huwag kang panghihinaan ng loob lalo na kapag tinatablan ka ng takot o may mga problema kang pinagdaraanan. So, muli, happy birthday sa'yo. Ipadala mo na lang yung Shanghai, pati yung spaghetti, pati yung pansit, no, pati ng cake din, no, sa address. I-PM mo na lang ako. Happy birthday. God bless. Strangely, matapos niyang sabihin na huwag kang panghinaan ng loob lalo na kapag tinatablan ka ng takot, bigla mo na lang maririnig ang boses ng babae na malapit sa mic na parang naglalaway at tumatawa as if tumak siya. Huwag kang panghihinaan ng loob lalo na kapag tinatablan ka ng takot o may mga problema kang pinagdaraanan. So, ayon sa nag-post ng video,
Kinonfirm niya kay Father Fiel na mag-isa lang siya nang gawin niya ang message at nang ipunto ng nakatanggap ng mensahe ang tungkol sa boses ay hindi na nga daw pinanood pa ito ng pare. Bukod doon, I don't think nasasadyain ni Father Fiel ang ganitong boses sa mensahe niya o hindi kaya ipapatungan niya ng ibang boses ang video para takutin ang binibigyan niya ng mensahe. Lalong-lalo na bilang isang spiritual leader. Kung ganoon, eto ba ang paraan ng mga masasamang espiritu para hamakin siya? Pero ano sa tingin nyo? Ikaw na ang humusga. Workshop. Ibinahagi ni Morgan ang kakaibang kaganapan sa workshop ng daddy niya isang gabi. Lagpas 12:00 na ng gabi yun nang bigla na lang may nahagip ang CCTV camera. Makikita mo na nakaangat ang isa sa mga pintuan ng workshop. Sa labas nito, makikita mo ang isang puting figura na sisilip-silip sa loob. Parang sinusubukan pa nga nitong makapasok ngunit hindi niya ito magawa na parang may pumipigil sa figura. You can even see it reaching in pero mabilis din itong bumabalik sa labas. Maririnig mo din ang aso sa background na nagre-react sa mysterious white figure. Kakaiba din ang characteristic nito na parang puting usok. You can clearly see the difference ng movement nito nang may dumaang lumilipad na insekto sa camera. Umabot ng 5 minuto ang buong video bago ito tuluyang nawala. But what do you think? Meron nga ba talagang entity na gustong pumasok sa workshop ng ama ni Morgan? O may ibang paliwanag pa kayo sa nangyari? Quick peek. Lately, may mga kakaibang bagay nga daw ang nangyayari sa loob ng apartment ni Lola. Hindi man niya dinetalye kung ano-ano ang mga ito. Pero dahil sa mga kaganapan sa apartment niya, ay napilitan siyang mag-install ng camera dito para tignan kung may nakakapasok na pala sa lugar niya nang hindi niya alam. At sa unang gabi pa nga lang matapos niyang ikabit ang camera, mag-aalas 12 ng madaling araw, bigla na lang may na-pick up ang sensor ng camera niya. Nakita mo ba yon? Kung hindi, let's watch it again. But this time, we will slow it down a little bit. Sa video, makikita mo ang isang puting anino na nakasilip sa pader ng hallway. Mabilis man ang pangyayari pero na-pick up pa din ito ng camera niya. Nang ma-activate ang sensor, mabilis itong nagtago at tumagos sa pader ng bahay. Intelligent being nga daw to at aware sa surroundings niya dahil sa pinakita nitong katangian. Ang nakita kaya ni Lola sa CCTV niya ay ang dahilan din ng mga kakaibang mga nagaganap sa apartment niya. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya minumulto? Ang video ay ang huling post niya sa account niya. Pero sana mabigyan niya tayo ng update tungkol dito. Water slide. Nagpunta ang poster sa isang resort para makapag-enjoy. Ngunit iba ang natagpuan niya. Sa videong ito, makikita nyo na dapat ay maging mapanuri sa mga lugar na pupuntahan ninyo at alamin kung ano ang history nito. Here we go, guys. We're going down the water slide. Woo! Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga.
Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.